Breaking news muna tayo mga idol. North Korea nagpakita ng kanilang lakas at puwersa at tila ba hinahamon ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nitong bansa. Ito ay nang magpalipad sila ng isang ballistic missile na may kakayahang tumama sa kahit saang lugar sa United States. Tatlong Israeli citizens na binihag naman ng Hamas noong October 7 attack napatay ng mga sundalo ng Israel Defense Forces matapos mapagkamalang miyembro ng Al-Qassam Brigade o Hamas. Rebelding Houthi, tuloy-tuloy pa rin ang paghahasik ng kaguluhan sa Red Sea. Ito naman ay matapos mapabalitang inatake nila ang dalawang commercial shipping vessels gamit ang kanilang mga naval drones. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Balitang Israel muna tayo mga idol. Bakbakan sa pagitan ng Hamas at ng Israel mas lalo pang tumitindi. Bilang ng mga nasawi sa Gaza, umakyat na sa 19,453 na katao at ayon yan sa ulat ng Palestinian Health Ministry. Sa kasagsagan naman ng engkwentro sa pagitan ng dalawang magkalabang grupo, napatay ng IDF ang tatlong bihag ng Hamas noong Biyernes, December 15, 2023. Kinilala ang tatlong biktima na sina Yotam Haim at Alon Shamris na dinukot mula sa kibbutz Kfar Aza at si Samer Al-Talalka na mula naman sa kibbutz Niram. Ayon sa opisyal na report ng IDF, lumabas ang tatlong biktima mula sa isang gusali ilang metro lamang ang layo sa Israeli troops. Nakahubad ang mga ito at iwinawagayway ang puting watawat. Tila nakaramdam naman ng panganib ang isa sa mga sundalo kaya agad itong nagpaputok na ikinasawi naman ng dalawa sa mga biktima. Tumakbo naman pabalik ang isa pang biktima habang humihingi ito ng saklolo. Nang mapagtanto ng brigade commander na hindi kalaban ang mga ito ay agad niyang pinatigil ang pagpapaputok sa kanyang mga sundalo. Sa kasamaang palad ay napatay na rin naman ang ikatlo sa mga biktima. Ang insidenteng ito ng pamamaril ng mga sundalo ng IDF ay labag sa rules of engagement at malinaw na may pagkukulang rito ang mga Israeli Defense Forces. Matapos naman ang insidenteng ito ay nagsagawa agad ng pagsisiyasat ang IDF sa gusaling pinagtataguan ng tatlong biktima. Doon na nga nila nakita ang mga sulat sa pader na humihingi ang mga ito ng tulong. Sa mga larawan na inilabas mismo ng IDF, nakasulat sa Hebrew word ang salitang help at 3 hostages na ginamit ng mga ito ay ang kanilang mga tira-tirang pagkain. Kaugnay nito ay agad namang nagprotesta ang maraming tao sa mga kalye ng Tel Aviv sa Israel dahil sa sinapit ng tatlong bihag ng Hamas sa kamay mismo ng mga sundalo ng IDF. Dito nga ay hinarangan nila ang mga main streets ng syudad at isinisigaw ang kanilang hinaing sa gobyerno na dapat daw ay gumawa na ito ng madaliang hakbang para mapalaya na ang iba pang mga bihag. Hindi rin nakaligtas sa kritisismo si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil hindi raw nito ginagawa ang lahat para siguruhing mapapalaya ang mga nabihag ng Hamas. Sa 240 na katao na dinukot ng grupo ng Hamas noong October 7, tanging 110 lamang ang napalaya kapalit ng kasunduan sa tigil putukan. Samantala, nadiskubre naman ng IDF ang pinakamalaking tunnel ng Hamas sa loob ng Gaza noong linggo, December 17. Tinatayang may haba ito na 4 na kilometro at kayang-kayang magmaneho ng 4-wheel sa loob ng tunnel na ito. Mayroon din itong electricity, ventilation at communication system. Ang tunnel na ito ay hindi tatawid sa Israel subalit 400 meters lamang ang layo na ito sa Erez Crossing sa northern Israel at Gaza border. Sa inilabas na video ng IDF, makikita rito si Muhammad Sinwar, kanang kamay at kapatid ng leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Sakay ito ng isang kotse habang naglalakbay sila sa loob mismo ng tunnel at tila ba nagbibigay pa ito ng instruction sa kanyang driver. Isa si Muhammad Sinwar sa may mataas na katungkulan sa grupong ito kaya naman pinatungan ng Israel ng $300,000 ang kanyang ulo.
Siya rin ang pinaniniwalaang may malaking partisipasyon sa pagkakabuo ng mga tunnels na ito na sa tansya ng IDF ay milyong-milyong dolyar ang nagastos bago ito mabuo. Ipinagmalaki naman ng Al-Qassam Brigades ang military wing ng Hamas na nagawa nilang mahit ang kanilang mga Israeli target sa Khan Yunis at maging sa mga border ng Gaza at Israel. Nagawa rin umano nilang wasakin ang ilang mga military vehicles with anti-personnel weaponry at maging ang isang Merkava tank with Yasin 105. Ayon pa nga sa spokesperson ng Hamas ay nagawa rin nilang maitaboy ang isang malaking military vehicle kung saan lulan ang maraming sundalo ng IDF. Balitang Red Sea naman tayo mga idol, dalawang commercial ship ang muli na namang inatake ng mga Yemeni rebels na Houthi gamit ang kanilang naval drones. Ito ang sinabi ng spokesperson ng Iranian-supported group na si Yahya Sariyah. Na-identify ang mga shipping vessels na MSC Clara at isang Norwegian-owned na MT Swan Atlantic. Sinabi ng may-ari ng MT Swan Atlantic na may unidentified object na tumama sa kanilang barko. Maswerte namang walang nasugatan sa mga crew na sakay nito sa naganap na pag-atake at minimal lamang ang naging damage ng kanilang barko. Ang barkong ito ay may mga cargo na biofuel feedstock mula naman sa bansang France at magtutungo sana ito sa Reunion Island nang maganap ang nasabing insidente. Ang isa pang shipping vessel na MSC Clara ay isa namang Panama flag vessel na ayon sa grupo ng Houthi ay isang Israel-linked vessel. Sa mga nakalipas na araw, aabot sa 14 drones na mula sa Houthi rebels ang pinabagsak ng US Navy sa Red Sea. May report din kung saan pinabagsak ng Egyptian Air Defense ang isang drone malapit sa Egyptian resort sa town of Dahab. Isang attack drone naman ang pinabagsak ng British destroyer na hinihinala nilang pagmamay-ari rin ng mga Houthi rebel. Bilang pagresponde naman ng Amerika, may mga report na gumagalaw na ang Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group mula sa Persian Gulf patungo sa Gulf of Aden, malapit sa coast of Yemen kung saan nakabase ang operasyon ng Houthi. Nagbanta naman ang Houthi sa Israel, United States at iba pang Western countries na ang anumang magiging hakbang na mga ito laban sa Yemen ay sisiguruhin nilang pagbabayaran ng mga bansang nabanggit. Sa kasalukuyan ay kinukontrol ng Houthi ang Yemen, subalit hindi ito nire-recognize internationally. Dahil naman sa tuloy-tuloy na pag-atake ng mga Houthi sa mga commercial vessels sa Red Sea, marami pa mga major shipping company ang sinuspindi na ang kanilang operasyon dito, kabilang na nga ang ilang mga oil and gas shipping companies. Samantala, nagpakawala ang North Korea ng short-range ballistic missile nitong linggo, December 17, kasabay ng pagkondena sa pagpapakita ng lakas ng United States sa naturang rehiyon kabilang ang pagdating ng isang submarine sa South Korea. Ang missile ay nilunsad patungo sa east coast ng Pyongyang, North Korea at lumipad ng 570 kilometers bago ito bumagsak sa karagatan. Ayon yan sa South Korean Joint Chiefs of Staff. Ito ay sa kabila ng babala ng mga opisyal ng Seoul at Tokyo na ang nuclear-armed North Korea ay naghahanda sa test fire ng isang missile kabilang na ang isang pinakamahabang range na international ballistic missiles ngayong buwan. Nauna nang ipinagbawal ng United Nations Security Council's resolutions ang ballistic missiles activity ng North Korea. Bagamat idinipensa naman ng Pyongyang na karapatan nila ito para sa kanilang self-defense. Nakiisa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at sa Japan sa pagkondena sa muling pagpapakawala ng North Korea ng intercontinental ballistic missile na umano'y bumagsak sa karagatang sakop ng Japan, partikular sa Hokkaido. Ang pahayag ay ginawa ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpupulong ng mga leader ng Asia Zero Emission Community na ginanap sa Prime Minister's Office sa Tokyo, Japan bilang bahagi ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sinabi ng Pangulo na ang mapanganib at provocative actions ng North Korea
ay nagsisilbing banta at tila ba nagpapahina sa rehiyon at sa buong mundo. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.